Pagsuko sa anumang hamon. Ito ang istorya ni David at Goliath. Nagsimula ang lahat sa isang magandang araw doon sa luntiang para. Panginoon, salamat sa isa na namang magandang araw. Siya, si David, isang mapait, may takot sa Diyos at masayahing pastor. Si David ang pinakabata sa 8 magkakapatid at ang gawain niya ay pantayan ng mga tupa buong araw. Ang mga kapatid ng lalaki ay paunangakawan ng kanilang apo na matagal nang lumalaban para sa kanilang lupang tinumbuhan. Ngayon, minsan isang araw, David, tila masama ang pakiramdam ko ngayong araw. Maaari mo bang dalhin ito sa iyong mga kapatid? walang problema, Ama. Ikinagagala ko itong dalhin sa aking mga kapatid. Pakiusap, magpahinga na kayo. Kaya naman umalis na si David sa bahay nila at nagtungo na sa lugar kung saan nagaganap ang labanan. Nagsimula nang lumubog ang araw at bilang panuntunan, ang dalawang hukbo'y kailangang huminto sa pakikipaglaban. Maglalaban lang sila sa araw at titigil na pag lumubog na ang araw. Sakit. David, anong ginagawa mo rito? Dinalahan ko kayo ng pagkain. Sakit, sit down. At bakit mo naman kami dadala ng pagkain? Nasaan na si Ama? Mukhang ipinagwalang bahala niya ang lagay namin dito. Kami ay walang sawang lumalaban sa digmaan. Habang siya nagpapahinga lang sa parang at pinapanood ang mga tupa niya. Kapatid, ang totoo niyan. Tumigil ka na. Ibigay mo na sa amin yan at umalis ka na rito. Nalungkot si David sa hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang mga kapatid. Ngunit alam niya na pagod lang sila dahil sa digmaan. Kaya minabuti na lang niyang umalis. Subalit pagkatapos noon, yumanig ang lupa at isang anino ang nagpakita sa kanya. Nakita ni David ang isang malaking lalaki. Nasa siyam na talampakan ng taas. May suot na bakal na balutin at helmet. May hawak din siyang malalaking sandata sa kamay niya. At galit na nakatitig sa buong hukbo habang nagngangalit ang hibig. Sino ba siya? Habang hindi siya binigyang pansin ng kanyang mga kapatid, may pinatang sundalong naawa sa kanya at nagpuwento na sa kanya tungkol sa higanting kalaban. Ang pangalan niya ay Goliath. Hinahamak niya ang hukbo natin sa nakalipas na 40 araw. Lumalabas na tuwing sasapit ng hapon upang hamunin ng laban kaming mga sundalo. Dahil sa kanyang tinatanging laki, walang sundalo ang nais kumalaban sa kanya. Ginagamit niya ito bilang isang kalamangan, pati na rin ang kanilang mga hukbo. Isa na namang araw ang lumipas ngayon at wala pa rin tumanggap ng aking hamon mula sa inyong hukbo. Hindi na ako makapaghintay pa. Nauubusan na ako ng pasensya. Sa susunod na mga araw, ako na mismo ang mamimili ng aking makakalaban. Ha! Pagkatapos noon, umalis na nga ang higante. Tumingin si David sa hukbo ng kanyang lupang tinubuan at nakaramdam ng lungkot. Dapat hindi siya nananakot ng ganito sa inyo. Anong gagawin natin? Magtiwala tayo sa Diyos at manampalataya. Anong ibig mong sabihin? Noong gabing yun, habang nakahandang mamahinga ang mga kawat, nagpunta si David sa kanilang hari. Mahal na hari, ako po si David, at ang mga kapatid ko ay bahagi ng inyong hukbo. Mainam, tapos? Naparito ako upang humiling sa inyo, mahal na hari. Makinig ka, bata. Tumingin ka sa paligid. Wala ako sa sitwasyon ngayon para tumupad ng mga kahilingan. Hinihiling ko na pahintulutan niyo ako na labanan si Goliath. Nabigla ang hari. Napabuka ng malaki ang kanyang bibig. Ikaw? Wala ka na ba sa tamang katinuan? Nasa panig ko ang Diyos, kaya hindi ako natatakot. Bahagyang napaisip ang hari. Matagal na niyang gustong may lumaban kay Goliath. Ngunit si David, napaisip siya. O sige, pahig ako. Ngunit sigurado akong handa ka sa mga hindi maiiwasang kainatnan nito. Hindi sumagot si David. Sa halip ay tumungo lang siya at umalis na. Tapos sumapit na ang sumunod ng umaga.
Sinubukang ilagay ng mga kawal ang baluti kay David, pero walang kumasa sa kanya. Ayos lang yan. Ang Diyos ang aking sandata. At pagkasabi nun, lumabas na siya at tumungo sa kalapit na batis. Doon, pumili siya ng mga bato na gagamitin niya sa kanyang tirador. At tumingala siya sa langit at nanalangin. Sa ngalan ng Panginoon, sa ngalan niyo po. At pagkatapos, tumungo siya sa pagdarahusan ng laban, kung saan naghihintay si Goliath. Ano? Ano ba to? Inaasahan kong pinakamalakas ang ipapadala nyo. Ngunit binigyan nyo ako ng patpatin. Ano, isa ba tong biro? Huwag kang masyadong mayabang. Nakakala mo, ikaw na ang pinakamalakas dito. Sapagkat Diyos lang ang pinakamalakas sa lahat. Baliktad na yung crown. Sinugod ni Goliath ang kanyang espada mula sa kalaban nito at umungo siya ng napakalaki upang subukang takutin si Ma'am, David. yung crown na baliktad na. Sa kanya. Sa halin, kinuha niya ang kanyang mga bato at nilagay ito sa dala niyang tirador at sa kanya kung saan naroon ang gigante. Hindi man lang nakakurap si Goliath habang papalapit na ang bato sa kanya na parang hangin at tinamaan ito sa kanyang noo. Siyang bumagsak sa lupa, una ang mukha niya. Nagulat ang lahat at ang mga kalaban nang makita ang nangyari na maaari rin nilang sapitin ay nagsikat na. Ang lahat ay nagdiwa at ipinasal nila si David sa balikat nila. Maraming salamat, David. Ikaw nga ang pinakamatapang sa lahat. Huwag akong pasalamatan ninyo kundi ang Diyos dahil siya ang tunay na nakatalo sa kalaban. Ako ay silbi lang bilang isang daan. Nagalak ang hari sa pananampalataya ni David sa Diyos. Hindi madali para sa isang hari na kilalanin ng isang ordinaryong mamamayan ng ating bayan ay nagturo sa akin ng magandang araw. Ngunit ako ay hindi kabilang sa mga iyon. Ikaw, Batang David, ay tinuruan ako at kaming lahat na ang paniniwala ay nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng lakas at higit sa lahat, bigyan tayo ng paniniwala ng tapat para harapin ang pinakamatitinding hamon.